Oy, andyan pala kayo. Okay, ngayong araw, ang iluluto natin ay ang kare-kare. Simpleng recipe lang ng kare-kare. Tawagin ko to kare-karing matanda. Kasi dito sa Cavite, nahugalan namin ang mga kare-kare. Is yung mukha ng baka, tuwalya, tapos yung laman ng mukha ng baka. Yun ang ginagamit ko sa kare-kare. Kahit sa States, yun ang ginagamit ko. Hindi ako nagamit nung iba pang kare-kare. Pero pwede ka naman kayo maglagay na marami naman pwedeng i-kare-kare. Pwedeng manok, pwedeng pata, maraming klase. May seafood kare-kare pa nga, may mga nagpa-usap pa ng ganon. Pero ako, ang kare-kare ko, simple lang. Meron akong pechay, talongers, tapos sitawers, at ang aking puso ng saging. Ang puso ng saging, ano na to, cut na siya, hiniwa na siya. Ano ba yun? Hiniwa na siya, nilagyan ng tubig, tapos nilagyan ng asin. Bakit nilalagyan ng asin? Kasi para hindi siya mangitim. Okay? And then meron tayong mani. Itong mani naman na to, talagang giniling naman ito. Giniling lang siya ng mani. Mahaba ilong ko. Tapos, syempre, meron tayong kare-kare mix, bacanaran, tsaka anato powder. Mamasitas, bacanaran. Yun yung dalawa, oh. Para madali. Itong anato, ang tawag dito ay atsuete. Okay? Di wala akong atsuete available na ano eh. Kung ano lang nakita ko rin, tutulong sabi sa inyo, kung ano lang available sa kusina ng mga nanay nyo, yun yung gamitin nyo. Then, may bawang tayo, may sibuyas. So, ready na ba kayo? Turo ko sa inyo kung paano magawa ng kare-kareng matanda. Okay. Siyempre, buksan natin ang kalan. One click from Astron. Ready natin ang ating sibuyas bawang. Lagyan ng konting mantika. Kung gusto yung buhay, di ba? Mamantika. Pati mukha ko. Ayan. Yung mga kalabaw ng ang ginagamit ko, ito, mabilis to kasi stainless. Ano lang siya, mabilis lang siyang umingit. Huwag na kayo magtanong bakit laging sibuyas ang ginagamit ko una. Higisa ko una. Alam niyo kung bakit? Huwag na kayo magtanong bakit laging sibuyas ang ginagamit ko. Huwag na kayo magtanong bakit laging sibuyas. Sabi ko nga, huwag na magtanong, di ba? Kasi ang sibuyas, masarap ang sibuyas kapag caramelized na siya. Luto na ba siya? Gawin niyo lang. Ito ang tawag dito, kare-karing matanda kasi ang ginamit natin ay... Oy, syempre, may mga bata yan, di ba? Batang bakla. Ito, kare-karing matanda ko tawagin kasi bakit kare-karing matanda? Ito yung mga sinuuno talagang recipe ng kare-kare. Hindi yung katulad nyo na pagkadami-daming mga recipe pa. Okay, mapapansin nyo, ang pinakita ko lang sa inyo mani. Hindi ako, dahil kare-karing matanda to, hindi ako naglalagay ng giniling na bigas na sinangang kasi pag naglagay ka nun, mabilis bumula ang kare-kare. Mainit ngayon. Pwede ka maglagay ng ganon kapag ang panahon mo ay magtaglamig. Ayan. Yung naglalagay yung iba. Kasi nga daw, siyempre, papalapot lang naman yun eh. Oo, pero ang main ingredient naman talaga nito, mani. Bakit ang mani mo pa sa iba yan? Aba, ewan ko sa kanila. Ako mani ko may mantika. Diba? Ayan. Ay, gisi-gisi lang tayo. Itong kare-kare natin, meron tong may similarity to sa luto ng mga Mexican na mole. Ayun, meron silang mole. Sa atin naman, peanut butter. Ay, tayo, kare-kare with veggies. With veggies ang kare-kare natin. Ayan, nakita nyo? Ang kare-kare natin, ang sibuyas natin ay medyo transparent. Kasi manipis lang itong ating kawali. Itong kaldero. Nakita nyo, hindi ako nagpupukpok ng
iniwasan ko dahil naalala ko lola ko. Sabi, huwag kang magpupukpuk ng ganyan. Masama yan. Huwag kang kakanta sa harap ng kalan. Mag-asawa ka na matanda. Hanggang ngayon. Hindi ka makakapag-asawa. Ay, ganun ba? O, ngayon po, hanggang ngayon, wala ko asawa. Okay na to. Okay. Next, ito papakita ko sa inyo. Ito kanina, pinakuloan ko na to. Yung dalawang to. Kasi ang baka, tandaan nyo, 2 hours lang yan. Malambot na yan. Hindi nyo na kailangan gawin. Kung may time kayo magpakulo, 2 hours malambot na. Ngayon, ang baboy naman, 1 oras lang talaga yon. Malambot na baboy. So, ito ang tuwalya. Lambot na yan. Lagyan na natin. Ha? Diba, may Hindi na ako naglagay ng libro kasi hindi naman binabasa yung kare-kare. Ay, eto mukha ng bading. Ay, mukha ng bading. Mukha ng tocho. Ay, mukha ng ang bigat. Nasaan na kayo? Mahina talaga yung kanang kamay ko. PA, wala kang ginagawa. No? ilan tubig? Mamaya na. Ibigyan nila. Ngayon kasi ito, malambot na to. Diba? Gigisi lang natin to. Gigisi lang natin siya. Kailangan talaga mag-incorporate sa kanyang sibuyas at bawang para sumama yung laman magkaroon. Kasi pinakuloan ko lang to sa asin at paminta eh. Unang kulo, tapon, kasi marumi yun, may amoy. Then, palitan mo, hugasan mo, then pakuluan mo ulit para mas mabango. Mamaya natin lalagay itong laman. Okay? Ganyan lang siya. Ngayon, pag nagisa-gisa mo na yung laman, ready natin ito. Ano ba ito? Ay. Ano sabi yun? Yan. Diba? Ang bango niya na. Oh, naamoy mo na talaga yung sibuyas at bawang. Diba? Bango, diba? Okay. So, dahil nagisa na natin siya, tatanggalin muna natin siya. Pero same kaldero pa din, ha? Tatanggalin muna natin siya. Kasi yung lasa ng bawang at sibuyas, na sa karne. Bakit natin ginagawa to? Kasi gagawa tayo ng sauce na ng kare-kare mismo. Yung mani na pinaginiling, dapat yun ay kulong-kulo. Mamaya, papakita ko sa inyo. Yan. So, parang nagigisa-gisa ka ulit. Tinaan nyo ng apoy. Then, lagay nyo na itong powder. Pampakulay at syete. Oo, kailangan niyang ginigisa, ha? Sa Amerika, may ganito rin kami. May mamasitas din kami. Pero, it's kind of a little bigger than this. Dito medyo maliit lang eh. Kaya, konti lang. Lagyan nyo konting mantika. Para, bakit nilalagyan ng mantika? Para kumulay ng husto ang atsuete. Yan. Ganyan. Mabilis ang lutuin ng kare-kare, lalo na kapag ang mga laman mo, luto na, malambot na. Napakabilis. Hindi nyo kailangan magbabad kayo. No, hindi kailangan. In 2 hours sa pressure cooker lang. Yun. Hindi. Pag kare-kare, 15 minutes lang ang pressure cooker ng karne. Pag magpa-pressure cooker kayo, ha, kung nagmamadali kayo, 15 minutes lang. Ito, nilalagay ko na yung mani. I'm putting the mani now. Tayo lang natin. Maglagay tayo ng tubig. Siyempre, dapat mineral, hindi funeral. Huh? Kasi iba funeral ginagamit. Funeral water? So, 1 cup. Kailangan ko natin yung mani. Diba? Simple lang. Naku, walang kaarte-arte ang ating kare-kare. Yan, buksan nyo ulit. Then, haluin nyo siya. Dahil tandaan nyo, ako, sanay ako magluto dito sa manipis na kaldero na ito. Kung meron naman kay kaldero na medyo makapal,
pwede nyo rin gamitin yun. Ako kasi sanay ako dito. Feeling ko mas mabilis maluto ang mga lutuin. Mabilis kasi talaga, alam mo dapat talaga, sabi nga nila sa akin, mabilis talaga ako magluto. Mabilis naman talaga ako magluto kasi lahat ng luto ko pre-cook na, malambot na, alam mo yun. Gulay na lang lulutuin natin. Ako, hindi na ako nag-blanch ng ano, hindi ko na nilulubog sa mainit na tubig yung gulay. Hindi ko tapos talagay ko sa tubig. Hindi, wala nang ganoon. Pag nagluluto ka, kaya wala nang mga, yung kasi mga ano lang yun, pampurok lang ng bading, ano, pang ano lang yun, mga arte-arte lang. Hindi ko naman sinasabi maarte yung iba. Pwede nyo gawin kung anong gusto nyo gawin, presentation nyo, bahala kayo. Basta sa akin, ang importante yung lasa. Normal ang kilos, oo, ganyan. Basta tandaan nyo, pag nagluluto kayo ng kare-kare, ang kare-kare ng buhay. Take 2. Ano, ang mani, kailangan laging, Take 3. ang mani, dapat kulong-kulo. Yan ang tatandaan nyo. Kasi pag hindi, mapapanis agad ang kare-kare nyo. Like na sinasabi ko kanina, hindi ako naglagay ngayon ng giniling na bigas, tapos ilalagay nyo. Kasi pampalapot yun eh. Kapag tag-araw, pag mainit ang panahon, mga nanay, huwag na kayong gumamit nun. Sinasabi ko na sa inyo, kunin nyo yung tip ko. Kasi mabilis mapanis ang kare-kare nyo pag may ganoon. So, after 30 minutes na pinapakulong ko yung mani, kasi kailangan talaga yung mani kulong-kulo para hindi agad mapanis. Kasi mainit ngayon eh. So, babalik na natin itong laman. Yes. Pasama na natin siya sa kulo. Grabe mo naman yung kulay. Oo, kasi yung sa atsuete yan. Sa atsuete, na nilagay ko. Hintayin natin siya kumulo. Kasi luto na to eh. Ayan. Yan lang siya. Ganyan lang kasimple. Papakuloan lang natin siya. Pag kumulo na yan, lalagyan natin yung gulay tsaka yung laman. Kasi luto na naman eh. Moments later. Okay, to all my friends in the USA, basically in San Antonio, Texas, this is how we do it. This is what you call in Hispanic community they have mole. This version is the Filipino version, which is called kare-kare. The only difference is we're using veggies. We're adding veggies on it, and we're using ano ba to? Tuwalya. I don't know. We don't have, we don't have, no. This is not oxtail. What you call this? Ox-stripe. Oxtripe. There you go. Yan. At yung mascara. Then yung face ng cow. You have the face of the cow that's been tenderized by boiling. Okay. So, just continue lang yan. Continue boiling for another 10 minutes. A little longer than a few minutes later. So, ngayon, piprito-prito natin yung gulay. Kasi ayoko nung inaano sa tubig, nagtutubig. Alam nyo ang gulay, yan ay matubig na yan. Lahat ng gulay, matubig na. So, gigisin nyo siya. Oh, para iwas panis. Para iwas panis. Yan, prito yung gulay para iwas panis. Kasi pag hindi, nagtutubig yan. Yung tubig niya na hindi luto, yun ang nagkukos ng bula ng kare-kare. Hindi, papadaanin mo lang sa mantika at saka sa apoy. Hindi na, ito lang talong. Pwede rin. Pero mostly ito lang. Kasi ito yung nagtutubig talaga. Bahay na bahay dito. Oo, syempre. Lutong bahay talaga ito ng mga nanay. Ano? Diba? Ito lang tayong ganyan. Tapos yan tayo. Pagkaluto nyo, sama mo na to agad. At sa prito mo. Kasi luto na lahat ng karne natin eh. Karne natin luto na. Ang mani luto na. O, tinan nyo ito itsura niya ngayon. O. Diba? Luto na lahat yan.
Kaya mabilis lang ang luto kapag nakaprecook na lahat ng ano mo, sa mga rekado mo. Hindi siya ganun pakulay no? Pagka talaga lutong ba. Ganyan lang. Yung iba kasi overpowering naman yung kulay eh. Nagiging ano na, parang ano na siya. Pang na-fraction ba? Yeah. Yan, prito-prito nyo lang yung gulay. Yan, yung process na to, yung pagprito na to, nagtatanggal to ng tubig ng gulay. So, hindi napapanis ang luto pag ginanto nyo. Yung iba kasi pinapakuluan pa yung gulay. Pag pinakuluan nyo, matatanggal na yung sustansya niyan. Yung iba, sinasalang na lang. Oo. Diba? Yung iba dire-diretso na. Pero ngayon tag-init, huwag nyo gagawin yun. Kasi nagtutubig yan. Ngayon, pag may nakita kayo uud yan sa talong, sama nyo na rin dahil talong din naman kinain. Yung mga vegetarian kayo, ganyan. Prito-prito nyo lang ganyan. Yung masyadong maraming arte. Ay, kusina ng nanay ko. Ang nanay, ano yung namatay? Ano? Yan. Giniling nyo lang. Gisa-gisa nyo lang siya. Ganyan lang siya. Diba? O, habang nakulutong inyong ulam, yung gulay, karne. O yan, nakita nyo na, prito-prito na yan. O pag ganyan na itsura, salang nyo na agad. Ako, gusto ko wala nang maraming pang arte-arte. O, lagyan nyo na agad dyan. Hindi na yan magtutubig kasi nagisa nyo na at naprito nyo na. Bakit yung nilagay itong sitaw? Kasi yung sitaw matigas yan. Ngayon, ang talong naman, pag yung pinirito mo, hindi na yan nadudurog. Not unless, haluin nyo ng haluin. Diba? Ganyan lang yan. Simple lang. Wala namang kaarte-arte. Diba, iniikot-ikot pa yung sitaw, inaano pa sa alambre. Yung inaano-ano pa sa alambre, yung ano, iniikot-ikot pa yung sitaw. Naku, yun ang gawin niya. Yung iba nga dyan, ano pa yun, nakalabi pa. Ano? Wait a minute. Yung iba nga dyan ano pa yun, nakalabi pa. Ano? Nakalabi pa. Nakaano pa. Yan, dito nyo na yan. Sama-sama na yan. Talaga siling dito. Manto ka, Greta? Oo. Konting-konting ano lang. Kasi peso, ito nakakain nga ito ng hilaw eh. Konting-konting ano lang yan. Tapos halo ulit dito. Diba? Talagang kusina. Lutong bahay lang ang ano? Talagang lutong bahay lang talaga. Wala nang maraming arte-arte pa. Ito niyang bilis maluto, di ba? O, pag ganyan na itsura, alam niyo na gagawin, salin niyo na agad. Nagtataka kayo bakit wala pa yung puso? Kasi yung puso, ipiprito natin ipiprito natin ang puso. Papakuluan natin dito. Kasi ang puso, matanda yan, hay. Ang puso, matigas. Lalagyan mo ng ano yan. Patayin niyo muna to. Tuloy. Ay, pasok po sa pechay ko. Ano? Ay! Yan. Diba? Ganyan lang. Dahil luto na lahat ng rekado natin, luto na lahat ng ano, hindi na kailangan Okay. So ngayon, eto yung kawaling pinaglutuan natin, dito yung lalagay yung puso. Ng tao? Puso ng tao. Oh my God, what the hell? Ay, puso ng saging. Huwag niyo isama yung sabaw, ha? Kasi may asin yan. Alat? Maalat yan. Manok. Nagigisa din pala. Oh, matigas kasi to. Matigas ang puso ng saging. Siya kasama ng Naku, hindi. Dahil luto pre-cook na lahat ng ano natin eh. Ang gulay, ang karne natin. So, igisa-gisa nyo lang yan dyan. Kasi pag malambot, madudurog. Tandaan nyo ang baka, 2 oras lang yan. Papalambutin nyo. 15 minutes sa pressure cooker. 2 oras sa natural fire. Yung gagamitin nyo. Ano? Yan, gisa-gisa nyo lang yan. Katok-katok, mga misis. Ano? Tao po. Marinig nyo mamaya yan, ano niya, parang piniprito-prito. Yan, lagay nyo na, luto na yan. Hindi marinig nyo kasi may mantika yan eh. Magtutubig pa rin to. Dalang saging, talaga napakatubig ng saging. Baka akala nyo.
Siyempre, halu-haluin nyo din yan. Dahil baka mamaya yung... Green pa rin. Yeah, ganyan talaga. Yan ang masarap. Diba? Alam mo, dapat inuhuli yung gulay. Huli nga yun. Luto na nga kasi lahat. Pre-cook na eh. Lagyan natin itong laman para sumama na siya. What follows is a brief construction montage. So after nyo maprito lahat ng gulay, nakita nyo green na green pa sila oh. So matagal lang natin pinirito yung puso ng saging kasi kailangan yung luto. Okay? Then ito, yan na, luto ng kare-kare. Madali na talaga kapag ang kare-kare ay pre-cook na yung mga laman. Malinis na. See? Uy, sarap! Ano, ready na ba kayong tikman to? Kain na na! Palakpakan! Oh, mga constituents, eto na ang aking kare-kareng matanda. Simple lang ang mga recipe, pero panalo-panalo ang lasa. Okay, uy, palambing naman ako ha mga kakonsi. Please hit the like button, share, and subscribe, and click on the notification bell para updated kayo sa mga videos at saka sa mga simpleng lutuin ng mga nanay sa ating mga kusina. Walang kakeme-keme, kain lang tayo. Okay? Thank you! Konsi Cooks!